iba kasi yung midterm, senatorial. Medyo magdrama-drama, medyo, paawa effect. ang naman, ang presidential election, 4 years malayo pa. So baka ma-dissipate na yan. Kung meron mang sympathy na makuha. No? Right. Now, next topic, I want to talk about this, yung logistics naman. So we have some regional directors, police willing to testify and cooperate. We saw some reshuffling sa Davao. But may mga holdovers pa daw. Kunyari, may nagsabi si Alberto Bernardo sa Napolcom, parang appointee ni Digong yan na 11th hour, nandun pa rin sa... Even yung NBI, Regional 11. Yun nga parang may mga leftovers daw na kailangan... Mas legal yan dahil ang sinasabi nito... Fixed term kasi yun. Sinasabi nito, fixed term daw. Kahit nagpe-pension na siya, Pero, nag-retire na siya Gumawa na siya ng pension pag nag-retire ka na, tapos na yung term mo. No, tinapos mo na. Dahil pero yan, medyo gray zone kasi aakyat yan sa korte. No? Gray zone yung kasi yung korte ang magkukan. Lalo na kung magpa-file siya ng motion for reconsideration ng MR. Right. No? Dahil nga, medyo unique case yan. Yeah, medyo nasa gitna siya. Meron kang term, pero nag-retire ka ng pension, nag-retire diba? ka na. Yeah, exactly. So, no? Technically, tapos ka na. Ronald, do you think even the Duterte appointees or leftovers are gonna willing to risk it all, considering medyo nagiging radioactive? Kasi kaya nga sabi ko, Mark, mahalaga yung igaganon mo yung mga Dutertes para radioactive na sila, para bibitawan sila ng iba, yung mga fence-sitters. Halimbawa, yung inappoint ni Duterte sa MECO, sa Taiwan, si Bebot Bello, tinanggal na siya. Tinanggal na siya. Dahil nga, identified siya kay Digong. Kahit tahimik lang siya. Kahit wala akong malaman lang dyan. Kahit inappoint siya nung panahon ni BBM. Hindi siya inappoint nung panahon ni Digong. Inappoint siya dito, pero tinanggal pa rin siya. Dahil nga, identified siya. So, yung mga iba dyan na natitira, kinakabahan na yan. Na baka bilang na yung oras nila. Sa NYC. Duterte Youth yun yung asawa niya, Duterte Youth. Maging na yan, bagong lipunan youth na yan. Malapit na maging ibang youth na yan, youth na mangyari dyan. So, do you think minamasahe na on the ground para if ever kailangan ni aresto ng mga yan, na this will work? Na if ever even Bato and Duterte will hold up? Oh, definitely. No, dahil bardagulan Ito ba kay Kibuloy, parang dress rehearsal? Hindi, ang alam ko hindi. 3-in-1 nila gagawin. Isabay na si Kibuloy. Pag kukunin yan, isabay na sila. Hindi siya dress rehearsal. Package nila mangyari. Actually, ang build-up dyan, yung confidential at saka intelligence. Correct. At saka yung pagtanggal kay GMA as Deputy Speaker. Shucks, ang dami nilang problema. So, doon nagsimula yan. Dami nilang problema. Kaya sumisikip na talaga yung mundo nila. Sumisikip talaga ang mundo. Ang tawag dyan ng lolo ko, karma. Ayun na. Dito na tayo sa last part na ito, guys. Okay, mukhang supra ang problema ng mga Digong. May supra committee, quad committee, may supra problems. Pag-usapan naman natin si Attorney Supra. Mukhang lalong sisingin ang mundo niya. Dahil ang yabang-yabang niya nung interview niya kay Trixie Angeles. Digong, no? Parang wala lang. Parang wala akong problema. Yeah, exactly. Parang kayo may problema. Ako, wala. All is good. All is good. Life is good. Talaga isasample yan. No? Sabi nga ng PAOK, Mark! pinag-aaralan siyang kasuhan. Mark, I think this is your time to shine, brother. Tapos yung disbarment pa. Hindi lang ex-human rights lawyer, ex-lawyer. At sabi niya, wag lang ex-human. At sabi niya doon kay Digong at saka doon kay Trixie, ako mag-aabogado kay Digong sa ICC. Ibig sabihin, sabi ni Digong, hindi siya papahuli ng buhay sa ICC. Paano siya mag-aabogado? Di ba? Kung hindi papahuli ng buhay. Ibig sabihin, pwedeng mahuli ng buhay. No? At saka paano? Kasi paano? Di ba? Malikot ka mag-isip ba? Very dialectical. Very dialectical. Tapos paano siya mag-aabogado? Mark, anong analysis mo dyan? Paano ka pag-aabogado kung hindi ka na-abogado? Ito na naman tayo. Conceptual category naman tayo. Mark, nabasa sa tweet kanina naman. Mark. Kay Tatay Harry Roque. Ito medyo tatanong ko din. Kasi yung isa yung sa PAOK, yung posibleng kaso, pero yung disbarment is another issue. Pwede, nabasa ko sa Twitter, sa X, na pwede ba ang ma-disbarment ng extramarital affairs? Yun! Yun. Kasama Marvels siya. Posibleng grounds Pwede, yun. So, delikado din pala si Tatay Harry. Ang extramarital ba, pwedeng Pwede yun.
Kaya nga hindi ako abogado eh. Ikaw muna ma-disbar. Paglabas pa lang niya sa disbar ka. May nakapila na. Disbar na yan. So meron pa, he has all to worry about that also. Dahil Maging ex-lawyer na alam mo rin siya. naman, attorney, napaka-broad ng moral turpitude. Napaka-broad nun eh, di ba? Pero ano naman? Ano naman? I'm aviation school naman. Hindi ko talaga mag-gets. With all this, bakit ang tatapang pa rin? Bakit Baka no choice, bro. arrogant pa rin? Hubris! Yun nga eh. Alam mo si Harry, naglalakad na capital H-U-B-R-I-S. Siya yung naglalakad na hubris eh. Kinabahan ako. Sabihin, like, ano yun? Okay. Wala na, tapos na live to eh. Ano ba na sabihin? Okay, good. Ronald, gumagaling ka na. Behave ako. Talagang pag nasa studio, behave ka. Pag nasa Shogun ka, medyo iba na. Mark, anong latest sa Heredera, dynamics? Santo. Yung Heredera. yung mga funds, stocks, mga ganon. Santo. yung mga stocks niya sa Pogo. Di ba sabi mo, hindi ka kasama sa Oo, masama pa loob ko doon. Hindi ako kasama doon sa Biancham, di ba? Dapat Biancham Mark dapat yun eh. Medyo masama loob ko eh. Talagang baka pwede ka magtestigo doon sa... Inuna pa yung AR kaysa sa kaya masama loob ko sa totoo lang. Parang ko ngayon, parang si Kaloy tsaka yung nanay niya, ganon. Ayun! Yan ang magandang tapusan natin. Wala kang pelikula well AR met Harry. Bago tayo mag-Viva Max. Okay, dito muna tayo. Disente muna tayo. Itong impress ako kay Ron. Pag nasa studio, behave talaga. Pag Shogun yung background sa Zoom, medyo... So, tapusin natin on this episode at the last point. Mark, why 24/7 you're defending Chloe? What's going on? Is there a history I don't know about? Ito yan. Come on, bro. What's going on? Carlos Yulo sacrificed so much for the country to win us double gold medal. Ibigay mo na. Ibigay na natin yun sa Ibigay mo kanya. na. Yun ang way ko. Hindi ako nakasupport bago siya manalo eh. So, bumabawi ako by defending yung kanyang lovey-dubs na si Chloe. Ikaw din naman, kung magmahal ka rin, hindi rin namin kukontrahin. Di ba? Kukontrahin ba natin? Pero, kung ayaw ni Mami, medyo delikado yan. Ayun. Nakita niyo yung Mami ko. Hindi pwede yan. Suko na kami. You know me. Suko na kami. Nakita niyo yung Mami ko. Ano naman yung Mami ko, di ba? Hindi ba? Yung Mami ko, fans club ka niya eh. Pero tingin ko ito, sila Kaloy naman, magkakabati naman yan sa Mami niya. Kasi, it would be good kasi si Chavit sabi niya 5 million daw. Pati yan pwede i-monetize. Parang siya yung kukuha ng credit pag nagkabate. Pero 5 million is still... Pero sa akin nga, it would be good for his heart and good for his image din. Kung makipagbati siya. Nasa iyo na lahat eh. May pera ka na, may love life ka, may kotse ka. May kondo ka na. So, ang natitira mo na lang gawin, ayusin yung may pamilya mo. JT Manukan ka Mabait na na for bata life. si Kaloy. And doon sa part naman nung nanay, I think makikipagbati din naman. There 100 million reasons para 140 million. Makipagbati. May Land Cruiser pa. May Mahal Land naman niya si Kaloy. Wala namang question. Pero ako kasi, okay, kahit di naman todo bate. Kahit yung medyo civil lang. BFF si Chloe, huwag lang niya kaaway. Hindi, ang point ko, bakit wala sa Malacanang yung daddy niya at least or yung mga kapatid niya? O sige, yung mommy. Hindi gumana si Fortune. O sige, ayaw na. Pero yung daddy sana tsaka yung mga anak, hindi pwede sama doon sa Malacanang. Once in a while lang naman yan eh. Iiwan yung nanay kasama yung So all or nothing. Meron pang alitan kasi. Maganda na they solve it off the camera. Ang sabi ko nga sa sa post ko din, kunin niya muna yung mga premyo. Baka maulihan Pag nakuha niya yung premyo, puntahan na niya, tsaka siya makipagbate. Kahit mas malapit siya sa tatay, baka hindi masyado maganda na nandun yung tatay. Better ano na lang. Yes. Solve it pag I want to ask another question. Sana yung mga nagbibigay ng condo, hindi ito yung mga controversial na real estate na medyo muntik na sara, di ba? Yung tawag na sports washing, di ba? Ini-screen naman nila yung mga pogos. Baka naman. Pero ang kwan dito kasi, ang daming senador ngayon ang gusto magbigay. Pero yung 30 million na Kay ibinigay papunta ron,
23 senators naghati-hati sa 3 million. At isang senador lang ang nagbigay ng 27 million. Si Risa, ang laki ng binigay niya. Hindi nga, siya lang. 27 Pero bakit million. kay Kaloy ba or doon sa Hindi, doon sa buong team. Sa buong team. Let me apologize. Kasi na-misunderstood ko yun. Kasi, sa buong team. So why would he give to the whole team? Ay, to Kaloy lang. Before, di ba? Before the Olympics. So Risa can take more credit than any Pero senators. siya yung hindi EPAL. Tapos ngayon yung 23. Pero ang EPAL kasi gumagana na nagbigay ng capitalist ang bansa mo eh. Siyempre, kasama yan eh. No? Kung capitalist ang bansa mo, yung politics mo is also capitalist. On that note, very depressing note. Sorry, Mark, wala pa ring updates dun sa inheritance mo. But hopefully on the next episode, guys, I hope you enjoyed. This is it. Legit in the house. RRM. Yeah! Ilustrado. Yan. Bago magalit si Lord De Vera at saka Xiao Chua, ano natin yan. Yung isa kasi Super Mario namin, baka makasuhan ng Disney yan. Ay, Nintendo, sorry. For the record, wala po akong kinalaman dyan. For the record, ha? For the record, may ha-ha-ha emoji siya nung pinadala ko. Si Mark, ha-ha, pero pwede palitan. Sabi ko tayo, itong mga Team Chloe na yan, ha? Pero pwede palitan yung serious type. Kanina, sinestress ko yung, isan mo na, magsisimula na kami. Ayan, tuloy. So, kaya dalawa yung logo namin today. Bahala na kayo pumili. Thank you very much again to everyone for enjoying. Ito na. May competition na! Barangay Love, Cool Pals, get ready! Ito na, Team Philippines in the house. Thank you so much again sa lahat ng mga sumuporta sa atin. Lalo dito sa aking mga kasama, the biggest of big R's, si Attorney Mark Gamboa. I really enjoyed this discussion. Hopefully, tuloy-tuloy ito every week. Hopefully, around Thursday, as long as available yung star of the show natin at saka yung mga guests natin, gawin natin ito. Wala naman kami choice. Yeah! Ayan na, nagpaparinig na. On that note, thank you very much. God bless and talk to you soon. Okay, wow. That was it. Booyakasha.